Oh, it's foggy morning. Good morning, guys. Today is Tuesday at tayo ngayon ay papasok sa ating work. At paglabas natin ng bahay, tingnan nyo naman, nagulat ako sa aking nakita dahil ngayon dito sa Doha, Qatar ay for visibility. Hindi ko mawari kung yan ba ay fog or may kasamang sunstorm. Pero sa tingin ko, yan ay sunstorm since nag-start na nga yung summer dito. At ang weather ngayon dito ay malamig. Kung talagang i-compare mo pag ganitong buwan ng Abril ay mainit na dito sa Doha. Pero ngayon ay mahangin at malamig. So ito ay isang sign na talagang this coming few days talagang mararamdaman mo na talaga ang init dito sa Doha. Araw-araw nga pala guys, ito yung way ko papunta ng trabaho. At time check tayo ngayon, it's 7:30 ng umaga. At ang binabaybayin natin ngayon ay ang Salwa Road. Tayo ay papunta sa may Doha Express. Madalas, pagka mag-change na pala yung weather dito, isa sa sign ay ang sunstorm at ang ulan. So ngayon, sunstorm lang na may kasamang fog. So dati, makikita mo yung mga establishment na yan, malinaw, makikita mo talaga yung mga building, ayan. Pero sa ngayon, for visibility nga. Lalo na siguro doon sa part ng Alcor, dahil doon talagang halos wala pang gaanong mga establishment doon. At least kahit papano dito, merong nagbablock sa lakas ng hangin dahil marami dito mga building. Yung ganitong panahon ay hindi naman na bago sa dahil ilang taon na ba tayo dito sa Qatar? More than a decade na. So madalas na natin tong nararanasan lalo na pagka magpapalit yung weather. Pero yun na nga, ang madalas na na-experience ko ay ulan at sunstorm. Pero yung ganitong fog at saka sunstorm, bihira lang tong mangyari. At ngayon nga, makikita nyo naman na medyo maraming mga sasakyan. Unlike sa daily na pagta-travel ko, ay kukonti lang. Since rush hour at saka may pasok na rin yung mga estudyante galing sa bakasyon. So nag-start na yung klase nung nakaraang linggo. Expected na rin talaga na talagang matraffic pagka mga ganitong oras. So makikita nyo, kung dati-dati pagka dumadaan ako, itong mga ilaw na yan ay hindi naka-open. Ngayon ay bukas pa rin ang mga ilaw kasi yan ay automatic. Once na nakikita or natitrace na madilim ang paligid, automatic siyang nag-o-open. Pansin ko din na mabagal yung takbo ng mga sasakyan dahil nga for visibility, so nag-iingat din yung lahat ng mga driver. Itong way pala na to, papunta ito ng Alcor or Dohail or Garava area. At pagka pumunta ka naman dito, nag-stay sa may right side, yan yung papunta ng Souq Waqif. Tuwing umaga nga pala ng Sabado, tuwing nadadaan ako dito sa area na ito, marami ditong naglalaro ng cricket dahil dito ay open area. Dahil yung iba, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa government, wala silang pasok ng Friday and Saturday. At tayo ngayon ay paakyat na ng bridge. Going to Al Gharafa, Al Dohail, Bani Hajer, Al Rayyan, at Education City. Ayan o, talagang
for visibility. Hindi mo gaanong kita yung mga puno dahil nga ayan, natatakpan ng fog. At tayo ngayon ay paakyat na ng bridge. Ayan. So, ang takbo lang dito per kilometer per hour ay nasa 80. So, makikita nyo na akala nyo ang bilis ng takbo namin pero pinas forward ko na lamang po ito. Itong area na ito, papunta rin ito ng Dokhan. So, mula sa bahay papunta sa aking trabaho, tinatakbo ito ng 15 to 20 minutes. Pero kung ikaw ay gagamit ng public transportation, pwede ka namang sumakay ng metro. Yun nga lang from Joannes Station, papunta ng Al-Waab. From Al-Waab going to Al Rayyan area, ikaw ay sasakay uli ng bus. So magko-consume ka ng 1 to 1.5 hour. Sa mga lalabas dyan ng bahay, mas mainam kung magsuot kayo ng face mask para may protection din kayo. At sa lahat ng mga driver, drive carefully. At ayan, medyo malapit na tayo sa ating trabaho. Nasa 3 minutes na lang siguro. At dito nga pala sa area nito, meron ako ditong favorite na puntahan. Pag ako medyo pagod sa trabaho or wala ng time para magluto, madalas bago kami umuwi ay dito kami dumadaan para bumili ng pagkain dito sa Hot Chicken. Tak-takatak, kung saan affordable ang price. Dito nga pala sa Qatar, wala kang makikitang mga traffic enforcer or mga pulis. Napakadalang sa mga kalsada or sa mga signal dahil dito halos lahat ng mga daanan mo, lahat ng mga road, lahat ng mga street at mga establishment, lahat ay may CCTV camera at may radar din para sa speed. May mga makikita ka lang mga pulis na mga nagpapatrol kung halimbawa may mga event or may mga aksidente sa kalsada. Sa mga lalabas ng bahay, make sure nyo lang na naisarado nyo rin ang inyong mga bintana para hindi pumasok ang alikabok dahil nga sandstorm. So sa akin mamaya siguro pag uwi ko, lilinisan ko na rin yung aking AC dahil tiyak maalikabok din. Itong way na ito ay papunta ito ng Educational City. No, makikita nyo yung nadaanan natin kanina, yun yung speed radar camera yun. Pagka nag-exceed ka ng takbo, automatic yang mapipicturan at makaka-receive ka na lang ng notification na mayroon kang violation sa traffic. At yung mga sign nga pala ngayon, kung dati ay nasa 80 kilometers per hour ang takbo, ngayon binago nila, ginawa nilang 60 kilometers per hour. Automatic yan na nagbabago, depende sa panahon. At ayun na nga, may nakikita akong isang naglalakad dito kanina. Ayan, so sa tingin ko, hindi siguro sandstorm yan. Or may kasama siguro, kaya lang konting lang dahil yung naglalakad kanina ay hindi siya naka-face mask or hindi nga tinatakpan yung kanyang ilong. Wala siyang cover. Kasi madalas pagka talagang sandstorm, yung iba talagang naka-face mask. Thank you Lord dahil nakarating tayo na maayos sa ating trabaho. Makikita nyo guys, oh, ganyan. Kaalikabok talaga. Yan. So, pinapakita ko sa inyo na talagang ganyan po pagka may sandstorm dito sa Qatar. So, kailangan nating linisan yan. Makikita nyo, ipapakita ko din yung sa loob. Kahit nakasara yung pinto, talagang pumapasok sa loob. So, ayan po, papakita ko sa inyo. Tara, linisin naman natin yung loob. Ayan guys, punasan natin para makita nyo kung talagang maalikabok o hindi. Ayan o. O, diba? Kulay ano siya. Kulay alikabok talaga. So, talagang yung hangin
may kasamang alikabok. So, kailangan maglinis talaga. So, that's all for today's vlog. Thank you guys. God bless and keep safe everyone. Please don't forget to like and subscribe Tita Ina TV. Bye-bye!